Mapapa-oh my gulay kayo sa susunod nating DIY dahil ang masusustansyang sangkap tulad ng talong, luya at bawang, pwedeng-pwede nang itanim sa sarili niyong tahanan. Ang mga ito dapat present lagi sa kusina. Dahil sa mga putahe, hatid dito ay lubos na sustansya. Pero kung minsan nakalalata rin ang pagtaas-babang presyo ng mga gulay. Para masigurong sa budget ay hindi kayo mapapaaray, ituturo namin ang pagtatanim ng mga gulay. Unahin na natin ang gulay na always present sa paggisa, ang malasang bawang. Para hindi kayo maubusan ng panggisa, maaari din kayong magpatubo ng sarili nyong bawang upang hindi na rin kayo bumili sa palengke. Simple lang ang kailangan, ulo ng bawang, malinis na lupa, plastic bottle at cutter. Ang magsisilbi nating paso ngayon ay itong lumang bote ng soft drinks. Gamit ang cutter, hiwain sa gitna ang bote. Butasan ng takip nito na magsisilbing pasukan ng tubig. Ito rin ang silbi ng gagawing mga butas sa gilid ng bote. Ang kailangan muna nating siguraduhin ay buhaghag yung lupang gagamitin natin. So kapag inipit natin siya sa ating mga kamay, dapat ay magbubuhaghag siya. Okay? At dapat meron siyang moisture. Kung wala kayong lupa, pwedeng bilhin sa Agri-Supply. 50 pesos pag ordinary soil, 190 pesos naman ang fertilized o yung may pataba na. Hukayin sa gitna ang lupa at ilagay ang bawang. Huwag itong tabunan ng husto. So after natin magtanim ng bawang, kailangan isprayan natin siya. Siguraduhin lang natin na hindi natin siya madidilig ng husto, yung tama lang. Ang ilalim ng bote, magsisilbing lalagyan ng tubig. Dahil dito, hindi na kailangang diligan araw-araw ang bawang. Pwede itong ipeso sa loob ng bahay basta't nasisinagan ng araw. Kung mangitim ang tubig, palitan lang ulit ito. 3 buwan ang hihintayin bago ma-harvest ang bawang. Tiyaga-tiyaga lang para may nilaga. Ginisa. Kung may bawang, syempre di mawawala ang sibuyas. Dito tiyak di tayo maiiyak sa pagtatanim dahil mula sa sibuyas, makukuha rin ang pampalasa na dahon ng sibuyas o onion chives. Ihanda lang ang pulang sibuyas, lupa, sipit at lata. Para hindi na tayo bumili ng paso, yung mga lumang lata, huwag niyo po munang itapon para magamit pa natin at mapagtaniman ng gulay. Ang lata, palibutan ng mga sipit. Punuin uli ng buhaghag na lupa ang lata. So ito, pinuno natin yung lata para mas mag-ugat ng mabuti itong ating sibuyas. Hukayin ang gitna nito at ilagay ang sibuyas. Tulad sa bawang, huwag itong ibaon ng buo. Diligan ng kaunti. Para mapabilis ang pagtubo ng ugat, pwedeng ibabad sa tubig ang sibuyas ng 24 hours bago ito itanim. Ang pagdidilig ito hindi kailangang araw-araw, kundi 1 beses kada 3 linggo. Siguraduhin natatamaan ng araw ang pananim. Matapos ang 3 linggo, pwede nang pakinabangan ang dahon ng sibuyas. Heto ang panghuli sa Tres Marias ng panggisa, ang kamatis. So ngayon, ang gagamitin natin na pagtataniman ay lumang timba. So nagkataon, meron na siyang butas, hindi na natin siya kailangang butasan pa. So yung butas, importante siya para magsilbing drainage ng ating pagtataniman. Dapat sa hinog na kamatis kayo kumuha ng buto para matured ang buto nito. Kailangan itong patuyuin ng 1 hanggang 2 linggo. So yung napatuyo na natin na buto, ilalagay na natin doon sa ating pagtataniman. Itanim muna ito sa maliit na lalagyan o isang eggshell. Maghintay ng halos 1 buwan bago ilipat ang kamatis sa timba. Sa maliit na lagayan muna ito itanim para hindi ito matangay ng langgam. Lagyan ng lupa ang timba at dito ilipat ang tanim.
Damihan ng tubig at ipwesto ito sa labas ng bahay na masisikatan ng araw. Diligan lang ito sa tuwing natutuyo na ang lupa. After 2 months, mga kamatis na ang inyong in-effort. Lagi nang available ang kamatis na good source of lycopene. Like na like, diba? Para kumpletos ricados ang lutuin, ituturo namin ang pagtatanim ng isa pang gulay na masarap igisa, torta at ihawin. Dahil malaki ang bunga nito, malaking lalagyan ang ating kailangan gaya ng bayo. So ngayon naman, pipili tayo ng magulang na talong. Okay, so para malaman natin kung magulang na yung talong, medyo matigas na siya kumpara doon sa mura na talong. Tulad ng kamatis, ang buto ng talong, kailangang patuyuin o i-air dry ng mga 2 linggo. Lagyan ng lupa ang maliit na lalagyan. Dito muna patubuin ang dahon bago ilipat at itanim sa mas malaking lalagyan. So kunin natin ang buto ng talong at ilagay doon sa nakuha natin na lalagyan. Okay, so mababaw lamang para hindi mahirapang tumubo yung buto. So after that, takpan natin ng lupa. Diligan lang ito pag natuyo ang lupa. Sa ika-28 araw nito, pwede na ito ilipat sa bayong. Sa maliit na lalagyan muna ito itanim para pag umulan ay di masira ang baby talong. Butasan sa ilalim ang bayong. Ito ang magsisilbing drainage ng tubig pag diniligan ninyo. So after natin madiligan, ilagay lang natin ito sa labas ng ating bahay kung saan naaarawan siya. After 2 months, pwede nang anihin ang talong. Mahaba-haba man ang hihintayin, sa kainan pa rin ang tuloy natin. Dahil pang all-around natin ginagamit ang luya, mas maganda na meron tayong magagamit sa bahay anytime. Bukod sa lupa at luya, maghanda ng cutter, tali at lumang basketball. Opo, matataniman natin ang patapong basketball, walang halong bola. Gagamitin natin na paso ay itong lumang bola ng basketball. So kinakailangan mas malaki yung area na pagtutubuan ng luya dahil para mas dumami pa yung luya natin. Gamit ang cutter, butasan at hiwain ang itaas na bahagi nito. Para sa drainage, gumawa ng mga slit o maliliit na hiwa sa ilalim ng bola. Maghiwa naman ng slit sa magkabilang gilid. Ito ang magsisilbing sabitan ng tali. Lagyan ito ng lupa. So kapag okay na yung lupang pagtataniman natin, pipili tayo ng magulang na luya na pwede nating itanim. So malalaman natin na magulang na ang luya kapag meron na tayong nakita ng mga maliliit na parang sibol doon sa luya natin. Okay. So ngayon, tatanim na natin. Gagawa lang tayo ng maliit na butas sa ating lupa kung saan naman natin ilalagay ang ating magulang na luya. Lagyan ng tali ang magkabilang gilid nito. Mas mainam kung sa labas ilalagay ang ginger plant dahil mataas ang tubo ng mga dahon nito. Tulad ng sibuyas, 1 beses kada 3 linggo lang ito kailangang diligan. And after 3 months, pwede nyo nang anihin ang luya. Ang mga pangunahing pangangailangan sa buhay gaya ng pagkain, hindi kailangang masakit sa bulsa. Ngayon, magiging mas mura at masarap na ang inyong mga lutuin dahil sa mga gulay na kayo mismo ang nagtanim.